isang oras ho yata mahigit yung debate doon sa presiding officer issue eh. Ano ho ba ang take nyo doon? Sino ba tama doon? Sorry po na lang to be straightforward. Sino ba tama doon? Si Ginoong Pangilinan o itong magkakapatid na Cayetano? Sa tingin ko ho, mas accurate yung kay Senator Pangilinan. Uh, Malinaw naman na wala sa konstitusyon, hindi tinatakda kung sino ang presiding officer. Ang malinaw sa konstitusyon, binibigyan ng saligang batas ang Kongreso na gumawa ng sariling rules of procedures pagdating sa impeachment. At yan hindi naman pwedeng pakialaman ng Supreme Court. So malinaw yon. At kung maalala natin sa nakaraang mga buwan, dumaan naman sa proseso ito, nung mga naunang impeachment rules, ang Senate President ang presiding officer. Pero meron namang kapangyarihan at option ang Senate na baguhin yung rules of procedure. Isa nga ito dun sa mga binago. Binigyan nila ang sarili nila, ang Senado, ng flexibility na kung kinakailangan o nakakabuti, pwede sila mag-elect ng presiding officer, not necessarily the Senate President. At yan naman dumaan sa botohan at nanalo naman. So ngayon, nung ginamit yung rule na yan, na-publish yan, so rules yan, it is with the authority of the Constitution, biglang question nung magkapatid na Cayetano. At well, of course, that's the job perhaps, ano? Kaya lang, ang hindi maganda, pati yung mga eskwelahan namin, dinawit pa. Diba? Parang ginawang argumento na hindi naman dapat. And then, minimisquote pa nila ang Constitution. Wala naman ho talaga sa Constitution yan. So mabuti na bring forward ni Senator Pangilinan at saka yung sinasabi nila na records of the Constitutional Commission, hindi ho naman yan controlling. Ang controlling kung ano yung intention ng Constitution, ano yung nandun sa Constitution, at ano ang poder ng Senado. So mabuti naman na nabigyan, natuldukan yan. Kasi ang ating pinag-iingatan ngayon at dapat bantayan, huwag na ho maulit yung mga delaying tactics, yung mga legal technicalities, o kaya yung mga pa-dribble-dribble. Kasi masyadong matagal nang naantala ang impeachment na ito, kinakailangan magkaalaman na ano bang totoo dito at may pananagutan ba, and is it enough to unseat or remove the Vice President from office? Opo. So, siguro po hindi natin kinakailangan pa pagtalunan to, attorney. Sinasabi po ninyo, no, na dumaan sa proseso and then unfortunately, wala sila doon during that time po na ito po ay kanila pong inaprubahan on plenary and the corresponding publication as required, no, by law. So, attorney, kayo lang po kung mamarapatin po ninyo, kayo ba, ano ang inyong damdamin na kaya naman perhaps no ni Senator Win Gatchalian na mag-preside nito, pero bakit pa ipinaubaya kay Chis Escudero? Meron ho bang mga plus-minus factor ito sa inyo pong palagay? Makatid na kaya naman ni Senator Win, sa ating nakikita, competent naman siya. Ang importante lang naman sa presiding officer o kahit sinong hukom na alam mo ang ginagawa mo, patas ka, fair ka, at transparent ka, hindi bias. Because at the end of the day, ang magdidesisyon naman sa mga pinagdedebatehan o contentious issues, hindi naman yung presiding officer. Yung buong Senado naman, it will be put to a vote. So, hindi kinakailangan abogado. Pero merong isang plus factor kasi pag abogado, lalong-lalo na sa kasong ito, napakaraming ebidensya, napakaraming witnesses. At hindi lang ang magkakatunggali ngayon yung prosecution sa depensa eh. Even within the impeachment court, may magkakatunggali. So kinakailangan mabilis yung pagdidesisyon. So pwede namang pag-aralan yan ng kahit sino. Ni Senator Gatchalian, kaya niyang gawin yan. Pero iba na rin pag abogado, gamay na niya eh. So mas mabilis na makapag-rule at yung hindi na siya masyadong pag-iisip pa. Kasi kung veteranong abogado ka, alam mo na mga ito eh. Not to say that mas competent ang isang abogado kaya po si Chis Escudero, kaya kay
Senator Gatchalian, but because of the training and the experience. Ang negative factor dyan, yung iba siyempre nagdududa, delikado tayo dito kay Chis Escudero kasi kung titingnan ang track record niya, medyo questionable. Yung iba naman, sinasabi nila, perhaps this is the time for him to redeem himself. Yung iba naman, nag-speculate, kaya yan dinagay dyan kasi may hawak sa kanya. Kasi kung hindi siya susunod, baka mag-cooperate, baka makasuhan siya ng plunder. Mga ganyan. Pure speculation yan, Ted. But for us, sige, isulong na ho natin. Mas importante yung katotohanan matapos ito kaysa ho yung mga speculation ng bawat isa. Speculation, pero meron pong na-erase si Senator Alan Peter Cayetano na declared out of order at pina-strike out nga ni Senator Win Gatchalian when he was presiding yung sinasabi ng mga amlak-amlak investigation against Senator Escudero kahapon. Kung inyo po napakinggan yung proceedings, may sinasabi siya na paano ka magpe-preside dyan ikaw mismo ay under investigation, parang ganun po ang sinasabi niya. Meron na siya, parang binigyan po ng cloud of doubt yung pong presiding officer sa ganun pong pahayag ng isang sitting senator judge, attorney. Well, naiintindihan natin dyan, siguro agenda nga nila, discredit the whole process or if not, discredit other senators na siguro hindi kapareho ng kapanalig o kaya ng kaisipan. But if we follow that logic, di marami din sa kanyang kakampi ang hindi dapat huwes. Kasi nga, mga napangalanan na sila na mga suspect, di ba? But, being a lawyer, the presumption na you're innocent until proven guilty should also prevail. So, yung lahat ng mga ganyan speculation, maaring totoo, maaring hindi, pero it should not be a reason to delay or derail yung impeachment. Sana yun ang ating bantayan, Ter. Anyway, kung nakikita yan in the course of the trial, meron namang remedyo. Pwede namang masolusyonan yan because the Senate as a body, there would be enough decent people naman siguro dyan na who will take action. So, yung mga personal na puna na ganyan, pwede rin ipukul dun sa ibang senador. So, that will only sour the relationship, that will only break yung Senate. Dapat mag-focus sila. Sige, dumaan tayo sa proseso, alamin ang katotohanan dito, mag-desisyon tayo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.